morning mga kahimas. Siyempre panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Another tutorial. Honda City. Oh, magandang umaga naman, Del. Ano ba atin? Engine wash tutorial. Siyempre unang-una, thank you kay Lord. Yan. Hindi tayo pinakabayaan. Salamat sa Panginoon. Siyempre sa ating mga subscriber dyan na laging nakakaantabay sa ating mga vlog na nag-aabang ng ating mga vlog dyan about sa mga tutorial ng engine wash. Thank you po sa inyo na marami. Sa mga bagong subscriber dyan na bagong pasok, yan, thank you po, thank you. So yun mga kahimas, mga dapat ingatan sa Honda Civic. Ayan, ang kanyang, depende po yun sa mga sasakyan. Meron po mga sasakyan ang kanyang computer box ay nasa loob. Okay, so bali itong Honda Civic ay nasa loob ng makina. So ito yung kanyang computer box mga kahimas. Ayan, kita nyo napakarumi, diba? So kailangan mga kahimas matakpan nyo yun ng plastic hanggang ilalim para hindi mabasa ng tubig. Okay, ito yung kanyang computer box or module ECU. Yan. So kailangan mga kahimas hanggang ibaba ay matakpan nyo ng plastic. Okay, syempre ang kanyang insulator, ayan mga kahimas, hindi po yan in-spray ng pressure water dahil pwede yung masira, dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet or foam tela. Okay, mamaya mga kahimas papakita ko yung tutorial nyan kung paano maglinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water. So protection po yan sa top coat, na dahil ang top coat po kasi ay nasisira sa sobrang init ng makina. Okay, or pintura, para hindi makasira ng pintura ng sasakyan. Yan, para sa mga bago nating viewers dyan na hindi nakakaalam kung para saan itong insulator. Okay, so yun lang mga kahimas. Then papakita ko yung model para sa mga nagtatangkang mag DIY or mag engine wash. Ayan, ito yung kanyang model, kanyang papers. Ito yung kanyang papers mga kahimas. Ayan, check natin, 2015. So ito siya mga kahimas, your model, 2015 model Honda Civic. Ayan mga kahimas ha. Okay, sa kanyang papers. So, papakita ko yung likod para maging pamilyar. So Honda Civic 1.8 iVTEC. Okay, so yung mga kahimas, para sa mga baguhan ay magtanong kayo sa mga mekaniko kung ano yung mga dapat ingatan bago kayo magbasa ng makina, or comment down below sa aking comment section. At maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial engine wash. Ayan, meron ako dyan ang Navara, Fortuner, ang Toyota Hilux, Everest, Ford Ranger, Wildtrak, Ford, meron po ako dyan, Subaru, meron po ako dyan mga kahimas sa aking YouTube channel. Okay, Vios, meron din po ako dyan mga kahimas. Ayan. So yung mga kahimas, mag-aalis tayo ng negative itong battery. So mamaya paandarin muna natin. So check natin kung meron check engine yung kanyang gauge bago tayo magsagawa ng pag-engine wash. So paandarin muna natin. Paandarin muna natin ang kanyang engine bago tayo magsagawa ng engine wash. Ayan, automatic transmission, make sure na naka-parking mga kahimas yung kanyang cambio. Ayan, so push start. Ayan, paandar natin. Okay, so wala po siyang sign ng check engine mga kahimas. Ayan, wala po siyang sign ng check engine. Ayan. Okay. Ayan.
Kaya para sa mga baguhan ay paandarin nyo muna yung sasakyan. Check nyo muna yung kanyang gauge kung meron check engine. So yun mga kaimas, kung sakaling meron check engine yung kanyang gauge, bago kayo magsimula ng pag-engine wash, kinakailangan nyo munang kumusulta sa may-ari ng sasakyan. Yan, para sa mga bagong carosboy, yan, wag basta kayo mag-engine wash. Check nyo muna yung gauge para malaman nyo kung meron check engine, dahil mahirap po talaga makatsyempo ng tao or customer na hanap damay. Nangyayari po yan based on my experience. Nangyayari po yan. Okay, dahil lahat po ng tao ay magkakaiba na ugali, di ba? So, yun lang mga kaimas, ma-share ko sa inyo na pinakamaganda nun, lalo sa mga naging-negosyo, mga bagong car wash owner dyan na bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, ang inyong mga boy, bisitahin nyo na yung kanyang gauge, and kapag meron check engine, ipagbigay alam nyo sa may-ari ng sasakyan, diba? Para di naman po hindi kayo kawawa. And syempre sa mga boy at sa mga gusto mag DIY, mga car owner, yan, malaking bagay din po ito para sa inyo. Sundan nyo lang yung video hanggang matapos, ayan, para matuto po kayo, para hindi na hassle pupunta kayo sa ibang shop or mga car wash dyan, di ba? Kung sakali mga kahimas na meron siyang check engine, after nyo mag engine wash, or bago kayo mag engine wash, para sa car owner, no, car owner, pinakamaganda po niyan, kumusulta muna kayo sa mga mekaniko na merong scanner, okay, para malaman kung saan nagsimula yung kanyang check engine. Pinamaganda po, and then sa mga car wash boy ng mga baguhan or car wash owner ng mga baguhan, if in case na after na mag engine wash meron lumabas na check engine, ang pinamaganda po niyan ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner, dahil mahirap po manghula, di ba? Lalo na't makina po ng sasakyan niyan, maraming mga sensor or pwedeng mahugot na putol, di ba? Para ma-detect agad nung kanyang scanner. Mga kaimas, mag-alas tayo ng battery. Negative lang. Okay. Then ito po ay engine wash lamang, engine wash tutorial lamang po, no? So ay mag-alas tayo ng negative, syempre. And yun mga kaimas, no, gagamit tayo ng aluminum cleaner. Yan, aluminum cleaner gagamit tayo mamaya. At gagamit tayo ng engine degreaser. So, yan, then mag-aalisin tayo ng kanyang plastic cover para malinis at ma-blower na maayos yung loob. Okay? Yan. Siyempre, optional kapag merong mga tagasan lang is pwede kayong gumamit ng kerosene, gasolina, or WD-40. Okay, para maganda kalabasan ng inyong trabaho. So, mga kailangan natin yun, engine degreaser, blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. So, kailangan po niyan para ma-blower nyo na maayos yung kanyang mga sensor socket or terminal socket. Yan. Lahat po kailangan ma-blower ng maayos. Siyempre, ang kanyang pressure water, kailangan natin pang spray. Car shampoo or Joy, pwede naman po yan kung sakaling wala kayong automatic shampoo machine. Washmit, foam, microfiber towel, pansabon, kahit alin dyan. Ang mahalaga po ay masabon ng maayos lahat ng abot. Okay? Detailing brush or brush sa mga area na hindi abot ng ating mga daliri or kamay. Ayan. Okay? Ayan mga kahimas. Ayan, gagamit tayo ng apron para hindi magasgasan ang kanyang top coat. Okay? Ayan, and aluminum, piano black, headlight, para hindi magasgasan. So hindi lang makina ang ating ingatan, gagamit tayo ng apron para hindi tumama yung ang ating mga metal na bagay. Okay? So ayun mga kaimas, pati yung kanyang positive akin na rin tinanggal. Kanyang positive tanggal na rin syempre.
At yung kanyang ECU computer box module, eto na, meron na siyang plastic hanggang ilalim. Huwag nyo lang katutukan ng spray, syempre, ng pressure water, huwag nyo katutukan. Pwede nyo patungan ng basahan, pwede po yan. At yung kanyang plastic cover, akin na rin po tinanggal. Ayan. Okay, para mablower nyo, para malinis nyo at mablower nyo na maayos yung kanyang mga terminal socket. Phase sensor. Ayan. Okay, mas gagamit tayo ng wash mitt. Okay. Pwede naman ang microfiber towel or foam. And detailing brush or paint brush, pwede po yan. Pansabon sa mga area na hindi abot. Okay, make sure na masabon yung lahat ng area, lahat ng abot. At iwasan po ninyo na maputol ng kanyang mga harness or cable or mahugot kanyang mga terminal socket. Tayo ay maglilinis ng insulator. Gamit tayo ng microfiber towel. O pwede rin naman foam or wash mitt, pwede rin naman yan. Higaan nyo lang na maigpit. Tsaka nyo ihagot sa insulator para hindi masira. So ganun lang mga kahimas, yan yung dumi ng insulator. Okay, so hagurin nyo lang yung insulator hanggat makuha yung dumi sa buong area ng insulator. Okay, and syempre yung mga lock nya, tuwas nyo rin na mahulog and balik nyo rin syempre.
So ayan na mga kahimas. After natin mag-blower, kinabit ko na yung mga mga dapat ikabit. Ayan. Yung kanyang battery. Positive at negative. Okay? Mga kahimas, make sure na bago nyo paanda rin, kailangan na blower nyo na yung kanyang mga terminal socket. Yan. Lahat ng mga terminal socket or yung buong makina kailangan niya may blower para hindi magkaroon ng aberya. So paandar na natin mga kahimas. Susi syempre. Okay. Yan. Check natin kung meron check engine ang kanyang gauge syempre. Okay. Ayan, push start. Push start. Ayun mga kahimas, tayo po ay pasado sa ating isinagawang engine wash. Okay. Oh my God! Wow! Parking, seatbelt, syempre bukas ng ipminto, and tire. Maaaring kulang yung hangin. Yan. Wala pong check engine mga kahimas sa ating sinagawang engine wash tutorial or engine bay cleaning. Mas sa mga car owner na gustong mag DIY or engine wash, okay, siyempre kailangan nyo talaga ng dyan, ang blower, or kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Kailangan po yun para ma-blower nyo lahat ng mga terminal socket bago nyo paandarin. So kung wala po kayong ganoong machine katulad ng blower or compressor, pinakamainam po ay kumonsulta na lang kayo sa car wash. Siyempre sa car wash na merong blower at compressor, doon lang kayo magpa-engine wash para hindi magkaroon ng aberya ang inyong isinagawang engine wash, or balak nyong magpa-engine wash, di ba? Magpa-engine wash na lang sa labas. Sa mga car wash diyan, marami diyan sa mga gilid-gilid, di ba? Yan. At sa mga ipingkis naman na merong lumabas na check engine after nyo mag engine wash, ay lagi ko po itong sasabihin para sa mga baguhan. Syempre para sa mga baguhan ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner. Huwag po kayo tatawag ng mekaniko na walang scanner dahil mahirap po manghula. Dahil marami po ang nakapaloob sa kanyang makina. Maraming mga sensor, socket, terminal. Yan, konting paalala lamang po na bago kayo mag DIY ay kailangan ay meron kayong compressor or blower. Meron na po niya sa mga online, Lazada, Shopee, Handyman, Ace Hardware, meron po niyan. Para po ma-blower nyo na maayos yung mga terminal socket or yung buong makina, ay kailangan niyang may blower bago nyo paandarin ang sasakyan. So yun mga kahimas, at mabot na nga kayo hanggang sa kaduluduluhan ng aking tutorial nitong Honda Civic 2015 model engine wash tutorial, engine bay cleaning. Yan. So maraming salamat sa panonood. Bye bye. So thank you po.
my god. Wow. Everywhere we go through, all the gangsters around know my whole crew. Nigga, what?